Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpalaang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Una sa lahat, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah, ang dakilang lumikha, sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay muling nagkasama-sama ngayong gabi rito. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa tayo pinagtatagpo-tagpo ng Panginoong Diyos o ng Allah, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay, na sana sama-sama din tayong lahat na inaani at pinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So sa lahat ng mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat, at sana bigyan natin ng konting panahon na mapakinggan ang pangunahing aral ng pananampalatayang Islam. Hindi may pagkakaila na marami sa mga kababayan natin na kanilang hinuhusgahan ang Islam sa nakikita nila sa tao. Mga mahal na kababayan, ang aming pakiusap sa inyo na tingnan, husgahan natin ang Islam sa katuruan at huwag sa ginagawa ng isang tao na nagsasabi nga na Muslim pero iba ang kanilang gawain. Dahil ang katotohanan, hindi natin maipangangatwiran sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay na hindi tayo nagkaroon ng interest na alamin ng Islam dahil sa nakikita natin na hindi maganda sa ibang tao. Pero para sa kaalaman ng lahat, mga mahal na kababayan, na dito lamang sa Riyadh, linggo-linggo pinakamababa ang 50 sa mga kababayan natin na pumapasok sa pananampalatayang Islam. At hindi lang dito sa Riyadh, kundi maging sa ibang bahagi ng Saudi Arabia, katulad sa Eastern Province at saka sa Western Region, maraming sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At hindi lang dito sa Saudi Arabia, kundi maging sa atin sa Pilipinas, lalong-lalo sa Metro Manila, maraming sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga Pilipino na nagmumuslim, kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin na may Pilipino na nagmuslim, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Mga mahal na kababayan, itong kasabihan na nagpabinyag sa pagkamuslim o nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat natin itawag sa mga kababayan natin na nag-Muslim, katulad namin na dating mga Kristiyano na nag-Muslim, at maging kayo halimbawa kung papasok din kayo sa Islam, ang dapat natin itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit sinasabi na balik Islam? Dahil kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas, mga mahal na kababayan, ay dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na nanakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565, ang namuno sa kanila nang sila ay dumating sa Maynila, si Miguel Lopez de Legazpi, and to be exact, that was in 1565. So nang dumating ang mga Spanish colonizers sa ating bansa, especially nang sila ay pumasok ng Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila ayon sa ating kasaysayan, si Raha Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tondo, si Raha Lakandula, na ayon sa ating kasaysayan, isa ring Muslim. Marami tayong mga raha at mga dato. Maaaring narinig ninyo ang mga pangalan nila katulad ni Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakmil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Balinsula at marami pang iba. Silang lahat, mga mahal na kababayan, ayon sa ating kasaysayan, silang lahat ay mga Muslim. Sila ang mga kilalang tao
na namumuno sa ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. At actually, during the advent of the Spanish colonizers, doon lamang nila sinimulan na ipahayag ang pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit bago sila dumating, uulitin ko, ang ating bansa ay bansang Muslim at Islam ang pananampalataya ng ating mga kanunuan. So this is the very reason kung bakit sinasabi natin na kung may Pilipinong mag-Muslim, ang dapat itawag sa kanya ay revert o ang sinasabing balik Islam, hindi yung nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon. Dahil hindi ka magpapalit ang katotohanan, babalik ka lamang sa pananampalataya ng ating mga kanunuan. At ang isang mahalagang bagay pa mga kababayan na dapat nating malaman, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon Him. Kapansin-pansin na marami sa ating kababayan ang nag-aakala na ang akala nila that we Muslims do not believe in Jesus Christ, peace be upon Him. Kung mayroon sa inyo ang nag-aakala, mga mahal na kababayan, ito ay mali sapagkat ang katotohanan, ang mga Muslim ang tunay na sumusunod, nagmamahal at gumagalang kay Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, naniniwala kami na si Jesucristo gumawa ng maraming milagro, katulad ng bumuhay siya ng patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagro niyaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa Kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito ay hindi sa ganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Malinaw na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling Kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos na nagsugo sa Kanya. Ngayon ang karamihan sa mga kababayan natin, ang paniniwala nila kay Kristo na siya ay anak ng Diyos hanggang sa itinaas nila at ginawang Diyos. So kung bakit sinasabi na siya ay anak raw ng Diyos dahil walang ama. Mga mahal na kababayan, kaming mga Muslim, naniniwala rin na si Kristo ay nalikha na walang ama. Ngunit hindi nangangahulugan na siya ay anak ng Diyos. Dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at tanging tagapaglikha ng lahat-lahat ng bagay, sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, lumikha siya ng tao sa iba't ibang paraan. Dapat nating malaman na ang Panginoong Diyos lumikha ng tao na walang lalaki at babae na pinagmulan. Sino ito? Si Adan, wala siyang nanay at walang tatay. Lumikha din ang Allah o ang Diyos ng tao galing sa lalaki na walang babae na pinagmulan. Sino? Si Iba, galing sa tadyang ni Adan. At lumikha din ang Diyos ng tao galing sa babae na walang lalaki na pinagmulan. Sino? Si Jesucristo, galing kay Virgin Mary na walang tatay. At lumikha ang Diyos ng tao galing sa nanay at tatay, tayong lahat. Kaya nga ang dapat lamang natin sambahin, walang iba kundi ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang lumikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Maraming mga kataga o terminolohiya na inyong naririnig. Maaring hindi tama ang inyong pagkakaunawa, kaya ipaliwanag natin ito ng maikli. Kung nabasa na ninyo at kung may nagpaliwanag man sa inyo, palagay ko walang masama kung ipaliwanag natin muli ng maikli lamang. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam, mga kababayan, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam ay hinango sa root word o sa salitang ugat na salam, na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung inyong mapapansin ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Lagi niyang hinahangad na ang kapayapaan ay mapaparoon sa kanyang binabati. Ang pagbati na ito, actually, hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo, ito rin sana ang magiging batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay
peace be with you, nang ibig sabihin, salamu alaikum. At ang pagbating ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo kung may mga kababayan tayong Katoliko riyan. Kung inyong matatandaan, noong kayo'y pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pare, ang laging sinasabi ng pare pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin ka sa iyong katabi kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong, peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, salamu alaikum, salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kababayan, Arabic ito nakataga na may pautos na kahulugan, na ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng isang tao o tribo. Dahil kung mapapansin ninyo, ang halos lahat ng pananampalataya sa kasalukuyan, kinuha nila ang pangalan ng pananampalataya nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Katulad halimbawa ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Katulad ng Judaism, isang relihiyon na hinango sa tribo ng Juda. Walang kaibahan sa Buddhism, relihiyon na hinango sa pangalan ng founder na si Gautama Buddha. At wala ding kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ. Ngunit ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag tayong magkamali, mga mahal na kababayan, ng pag-akala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao. Ngunit kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maaaring Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Panginoong Diyos, uulitin ko, nakakalungkot na tawagin silang Muslim. So uulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim ay ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig, huwag na huwag ninyong isipin na siya ay Diyos lamang naming mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, wala siyang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa kanyang kapahayagan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Meaning ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos liban sa akin, kaya't paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na kapatid, mga kababayan, na kapag narinig ninyo ang Allah, huwag na huwag ninyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng propeta, magmula kay Adan, ang kauna-unahang taong kanyang nilikha, hanggang sa kahuli-hulihang propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi din ninyong naririnig. Ang akala ng ibang kababayan natin na ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. Kaya ang tawag ng iba sa mga Muslim,
na sila raw ay mga Mohammedans. Kailanman mga mahal na kababayan, hindi matatanggap at hindi tatanggapin ng isang matino na Muslim na sabihin mong Mohammedans. Dahil kapag sinabing Mohammedans, para baga ang gustong palabasin na ang sinasamba si Muhammad. Hindi ito katulad ng katawagang Christian na kung bakit tinatawag na Christian dahil ang karamihan sa kanila ang sinasamba si Kristo. Ang Islam, mga mahal na kababayan, hindi nagtuturo na sumamba ka sa isang nilikha lamang ng Allah o ng Panginoong Diyos. So ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah, ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa niya, si Hagar, at nagkaanak sila si Ismail. Nang si Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon him. At si Ismail naman nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Keturah, Kedar, Adnan, Midian, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon him. So kung bakit natin sinasabi na magpinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Muhammad, mga kababayan, isinilang siya sa Makkah sa Saudi Arabia, at si Kristo naman isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwalaang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 anyos, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Makkah, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon din nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, peace be upon him, kung tutuusin, hindi ito mga bagong batas o utos ng Allah ang dakilang tagapaglikha. Sapagkat kung ano yung mga kautusan niya na ipinadala niya sa mga naunang propeta na nangawala na, iyon lamang ibinalik niya sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution, dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Si Muhammad, namatay siya sa edad na 63, kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years dahil hinirang siya bilang propeta at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya, mga mahal na kababayan, ang banal na Quran. Ang Quran hindi buong aklat na inabot sa kanya, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. So para pa sa inyong karagdagang kaalaman, ang Quran, mga mahal na kababayan, binubuo ito ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover.
kung bakit natin sinasabi na milyon ang nakasasaulo, sapagkat ano ang alam nating banal na kapahayagan na namimemorize ito ng kanyang tagasunod from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, hindi sa tinutuligsa natin ito, mga mahal na kababayan. Binabanggit ito natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations? O ipagpalagay natin ang New Testament lamang from Gospel according to Matthew hanggang sa Apocalypse, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa atin sa Pilipinas, libo ang mga bata na nasa edad 12, 13, 14 anyos na memorize nila ang buong Quran from cover to cover as it was originally revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang mai-explain natin ng maikli kung ano ang ibig sabihin ng Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, mga mahal na kababayan, kami ay mayroong mga pinaniniwalaan. Noong kami ay Kristiyano, nagtuturo ang simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na kababayan, nagtuturo na bilang Muslim, kailangan maniwala ng buong katapatan sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. Sa Islam, kapag sinabi na ang Allah o ang Diyos ay nag-iisa, tanging nag-iisa siya. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin, sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. So karapat-dapat lamang na kung sino ang lumikha sa iyo, sa kanya ka lamang sumamba. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Maging ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa anghel. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo'y mamamatay, ang physical na katawan natin na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa, at may anghel sa kaliwa na siya naman ang naglilista ng ating masamang ginawa. Ang listahan nilang ito ang tinatawag sa Islam na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Ngunit kung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. Ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na ililista ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng original na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Bilang Muslim, naniniwala kami na si Propeta Abraham ay binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham o tinatawag na Kalatas or Suhuf. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon ang tinatawag na the law or the Decalogue. Dika meaning 10 or 10. Doon napapaloob ang 10 utos o ang 10 commandments na tinatawag. Tinatawag din ito na Torah. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na Sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag din ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Muhammad binigyan ng revelasyon ang Quran, meaning ang babasahin. So bilang Muslim, kailangan paniwalaan ang lahat ng original na mga kapahayagan yaon, sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi.
Maraming propeta ang inyong narinig, mga mahal na kababayan. Magbabanggit ulit tayo ng ilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moses, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang, sapagkat ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta, subalit walang sasambahin sino man sa kanila. Dahil ang katotohanan, walang propeta ang nagpapasamba noong kanyang kapanahunan. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa kautusan ng Allah o ng nag-iisang Diyos. Kung bakit natin sinasabi na Muslim ang lahat ng propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang buhay o kasaysayan, katulad halimbawa ni Moises noong kanyang panahon, ang kanyang turo, mga mahal na kababayan, ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos. At lagi siyang nananalangin. Tuwing manalangin si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal. Nang ipadala ng Panginoong Diyos si Jesucristo, kailanman hindi siya nagturo sa tao na siya ang sasambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos.